Yan yung nagparapol ng 2 million each, mga kababayan. Nagparapol pa ng kalahating milyon dun sa party na yun. At dun sa party naman ni Sandro at nagparapol. Actually, nag-alay ng mga babae. Hindi nga magpapatalo itong si Maharlika ngayon 2024 sa mga bago niyang prediction na chismosang panghuhula. Piruin nyo, simula noong 2023 sa 10 trinidik niya sa social media, 11 ang naging mali niya. Mukhang plano na nga talagang magpalit ng karir sa pagiging chismosa nito ni Maharlika at eto, gusto na atang palitan si Ruby Baldwin at si Joy Costura. Eto pa mga kababayan ko sa kwentong baboy ni Maharlika. Mga kababayan ko, may bago pa siyang episode. Ito pa mga kababayan ha. Tingnan nyo ha. Ang plano niya, mga kababayan, ay kapag dating ng January, pagbalik ng sesyon, ay sabi nga dito sa article, di ba kanina, na i-focus nila, kaya binasa ko kanina dito, ang sabi ni Tambaloslos at ni Aurelio Dong Gonzales, yung kanyang senior deputy speaker, ay isusulong nila bagong Pilipinas ng bagong konstitusyon ng bagong Pilipinas. Pag-usapan daw dito yung bagong constitution ng Pilipinas. Daming sinabi, di ba? Nakita nyo mga kababayan ko. Sa dami ng sinabi, constitution, change of chacha lang pala ang kababagsakan ng usapan. Pinahaba pa. Di ba? Eto. Para, isulong nila ngayong January sa pagbabalik ng sesyon. So ngayon, mga kababayan, may kapalit yun. Okay? Ano ang kapalit? Kinausap ni Tambaloslos na linlangin, ibudulin ang kanilang mga constituents. Teka lang, maawat kita. Paano mo nalaman na binudol ni Tambaloslos na linlangin ng mga constituents ng mga congressman? Tanong ko lang, yung constituents, yung mga mamamayan na kinasasakupan ng mga congressman. Bakit? Maharlika, congressman ka ba? Congressman ka ba? Para malaman mo? Isa ka bang kongresista? Ha? Hindi ka nga Pilipino eh. Ito pa. Bayaran in whatever way, ayuda, na makakuha sila ng 3% na registered voters para pumirma dito sa People's Initiative para maisakatuparan nila yung charter change. Ayan, ang ganda niyan. Ang sinasabi niya dito mga kababayan ko, pagpapaliwanag natin ha. Inuutusan daw ni Congressman Martin Romualdez at sinusuhulan daw ni Congressman Martin Romualdez yung mga congressman niya na makakuha ng boto na 3% kada distrikto para daw mabago daw nila yung constitution sa bansa natin para maisulong daw yung charter change. Kasi ganito yan mga kababayan ko, pagpapaliwanag ha, mga kababayan. Sa kwentong baboy ni Maharlika na to. Okay, ganito yan. Yung mga congressman natin, kailangan makakuha tayo sa per district ng 3% sa 250 congressmans natin. At pag nakuha yon mga kababayan ko, pwede natin maisulong itong pinasabi natin na chacha o charter change, mga kababayan ko. Ito ang issue ng hitad mga kababayan. Ito ang issue ng hitad mga kababayan ko. Hindi daw, sinusuhulan daw ni Martin para daw mga kababayan ko magwalan ng eleksyon sa 2025. Dahil kapag natuloy ang chacha at napag-usapan ng Congress yan, mabigyan ng Congress at mapagbigyan ng pagkakataon mga kababayan ko na magkaroon ng charter change sa Pilipinas, mga kababayan, hindi nga naman magkakaroon ng eleksyon. Hindi naman makakatakbo talaga si Digong nun. Retain pa rin sa power ang mga congressman. Diba? Retain pa rin sa power si House Speaker. Diba? Ganun pa rin mga kababayan ko, ang end na nila noon 2028. 'Di ba? Sabi pa dito. Para wag nang magkaroon ng 2025 election at mananatili ang mga buwaka ng Ginimes sa pwesto nila. See? Panibagong, hindi ko alam, hindi sinabi kung ilang milyon o 2 milyon, 3 milyon. Pero once na makakuha sila ng enough
na kasi kailangan ng 3%, I think total of ang total na kailangan ng Congress para maisakatuparan nila itong People's Initiative, yung 12%, yung lahat na ng mga registered voters, or 3% of the registered voters ng bawat distrito ng mga kongresista. Binanggit ko na yan bago ka pa nagsalita. Simple lang yung paliwanag ko, ikaw ang haba-haba mo magpaliwanag. Kaya nauumay yung mga tao, kala mo feeling entitled at bilib na bilib sa'yo yung mga Pilipino eh. Diretsuhin mo na lang. Dahil pampasikot-sikot eh. Ayaw mo lang, ang gusto mo sabihin at gusto mo puntuin dito, hindi makakatakbo si Digong, natatakot ka. Kasi pag natuloy ang charter change, mga kababayan ko, mapalad kayo kung gusto nyo magstay si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Pwede pang tumakbo, magkakaroon tayo ng Prime Minister ulit para magkaroon tayo ng magandang progress sa Pilipinas. Mabago natin yung 1986 Constitution ni Pangulong Cory na binago ang lahat, mga kababayan ko, di ba? Ngayon yun ang charter change. Maganda charter change. Kung ako doon, kaya dapat pag-aralan na yun, mga kababayan ko. Sige, tuloy natin. So panibagong bonus na naman sa January. Mga kapalangga, sino ang nagsabi nito sa akin? Kongresista mismo na isinusuka niya ang nangyayari ngayon. Ayan na naman to, sinanghula ka na naman ng kongresista. Alam mo, walang congressman na magsasabi sa iyo, Maharlika, ng problema sa loob sa Congress. Hindi ka naman congressman eh. Hindi ako maniniwala, mga kababayan ko, na may isang kongresista daw siya na puting ahas daw sa loob na nagsasabi daw sa kanya at nagsasaysay daw sa kanya na meron daw ginagawa na ganito ang ating Congress, sa sinusuhulan daw sila ng tig 2.5 million pesos para ipamigay daw dun sa mga mahihirap para makakuha daw ng 3% vote ng maisulong ang charter change. My God, kung ganyan lang din naman, makinig kaya, listen to me. Kung kukuha ka ng 3% vote sa isang distrikto at 2.5 million lamang ang ibibigay mo, dalawat kalahating milyon lang, napakakulang pa nun. Yung 3% na hinihingi mo sa district is 3 million. Diba? So bakit 2.5 million lang ang hihingin? Common sense, mga kababayan ko. Bibili ng bigas, bibili ng panuhol. Ano ba yun, mga kababayan? Walang gagawa noon. Ang bagsakan sa Congress, 10 million, 15 million, 20 million. Ang cheap mo naman kung 2.5 lang yan. Diba? Mga kababayan ko, kung anak bayan nga, kung kabataan party list nga, 10 million ng extraordinary fund. Tapos, 2.5 million lang. Parang bumili lang si congressman ng isang bagong Toyotang sasakyan. Diba, mga kababayan? Ngayon yung pagtantuin yung sinasabi ko. Is she bright? Or is she a fig? Mga kababayan ko. Pumili kayo sa dalawa. Is she bright or is she a fig? Ma'am Lori Manawag, di ba, maliit? Alam mo kung bakit, mga kababayan, alam ko yan eh. Because, bago ko pumasok sa politika, alam ko yung gagalawan ko. Because I'm running eh. Alam ko na, tatakbo talaga ako dito sa amin, pero baranggayan. Di ba? Alam ng mga tao yan. Nasabi ko dito yan. Alam ko yung papasukin ko, alam ko yung era. Wala akong, kung ikaw tatakbo ang kagawad, para kang congressman, para kang konsihal. 'Di ba? Para kang konsihal. 'Di ba? Pag konsihal ka, ikaw ang representative ng distrito mo. 'Di ba? If you're a congressman, ikaw ang representative for example, Manila, Caloocan. Ikaw ang representative ng Caloocan, kukuha ka ng 3,000 na boto. 3,000 na boto para doon. Kailangan mo ng pangsuhol. Kung gusto mo talagang kumuha ng 3,000 na boto, maglalabas ka ng pansuhol, pero it's not 2.5 million. Mga kababayan, bigay mo na lang kay FLM yan 2.5 million mo, matutuwa pa ako. Diba? I'm good to go, diba? Sabi nga ni FLM.
Yung 2.5 million mo, maliit yan. Diba? Kung kukuha ka lang ng 3% vote, the 3% is 3 million. Maliit yun na budget. Kaya hindi magbibigay si Congressman Martin kung sakaling totoo yung paratang mo. Pungol. Yan, bigyan nyo nga ng rugby yan, nang tumino yung utak. O kaya mga kababayan ko, pakainin nyo ng rugby sa buong buo sa bunganga nang di na makabuka pa yan. Sa Congress. Kaya sabi niya, Miss Marlica, tanggap ko yung mura mo. Tanggap niyo, sabi niya. Ano? May congressman na tatanggap ng mura mo? Sinungaling yung puta ragis. Kong Martin, Kong Sandro, pakipagalitan nga tong tao na to. Epic fail siya dito. Tignan nyo ha. Lista mismo na isinusukan niya ang nangyayari ngayon sa Congress. Kaya sabi niya, Miss Marlica, tanggap ko yung mura mo. Tanggap niyo, sabi niya. Isa ngayon wala kaming magawa. Drama. Congressman ka? Bababa ka sa mababang level na hindi naman tapos na may bad credibility? At sasabihin mo sa tao, Maharli ka, congressman ako, tanggap ko yung mura mo. Walang gagawang ganong congressman, sinungaling. Ay, nako. So panibagong bonus na naman sa January. Mga kapalangga, sino ang nagsabi nito sa akin? Kongresista mismo na isinusukan niya ang nangyayari ngayon sa Congress. Kaya sabi niya, Miss Marlica, tanggap ko yung mura mo. Tanggap niyo, sabi niya, isa ngayon wala kaming magawa. Kaya anong sabi sa akin, kailangan mong iparating ko sa taong bayan. May taglay dito, komedyante. Komedyante, mga kababayan, ang tindi. Biruin mo kongresista ka, tapos bababa ka sa level ni Maharlika na wala naman tinapos. Of course, yung mga kongresista na yan, marunong sa batas. Some of them is abogado. Some of them is may degree. Tapos bababa ka sa isang walang kakwenta-kwentang tao na binabanata ng gobyerno. Sasabihin, kailangan iparating mo sa taong bayan to. Okay, I challenge Maharlika, if you are, kung talagang matapang ka, pangalanan mo nga yung congressman na yan. Siyempre, hindi niya pangangalanan yan. Magdi-deny na naman yan. Madi-deactivate na naman ulit yung Facebook page niyan. Gagawa na naman niya ng issue. Ida-divert niya na naman yung kwento, mga kababayan ko. Diba? Congressman, sasabihin, ipaalam mo sa taong bayan to pagkakatiwala sa'yo yung mga ganyang impormasyon. Wala lang malo, loko to mga kababayan ko, tagilid. Imagine. Congressman, sasabihin sa'yo, ano ginawa mong bata yung congressman? Sabihin mo sa taong bayan to, walang gagawa ng ganun. Ano kaya sabi ng mga bobo niyang subscriber? Tuwan-tuwa na naman sa kagagahan niya. Sige. Sabi ng kausap ko, mga palangga, pareho sila actually. Okay? Na, gagawin nila yung tama dun sa 2 milyon na binigay siya kasi hindi sila pwedeng mag-uplas right now. I don't, siguro naman kahit sino sa inyo, maintindihan mo rin na, let's say for example, nandoon ako sa Congress. Di ba? Bilhin ako ng 2 milyon. Pero ako, papalunok ko kay Martin yun. May kasamang ano yun. Yung 2 milyon, papalunok ko sa kanya. Uwi ka nga ng Pilipinas, te. Papalunok mo kay Martin. Baka hindi ka nga makauwi ng Pilipinas. Papalunok mo kay Tunying nga lang, hindi ka makapalag. Kay Kong Martin, papalunok mo yung 2 million, may kasama pang peace lap.
Ew, drama ni Hita, rugby pa more. Mga kababayan, nananampal na, sobrang pikon na nito para daw sa taong bayan, Google Pay na si Kong Martin. Samantalang nung eleksyon, kulang na lang, himurin mo yung puwet ni Martin, makadikit ka lang. Buti pa si Rocky, gayahin mo si Rocky, di ba? Backdoor, tinalunan kayo, pumasok sa Congress, nagsulisit.